umpisan lang natin yung hiwa dahil may aswang. Pero for reference guys, ito siya. Yun, day tour tayo ngayon, camping sa Camp Mori dito sa Antipolo. May setup natin guys. Dito yung tent. Yung saddle bag. Tapos, ito. Kalawis Road. So yun, napag-isip-isip kong mag-camping ngayon guys kasi last week nag-try kami mag-day camp sa Daraitan. Nag-enjoy ako nun. Tsaka nag-practice din ako mag-day camp muna. Tsaka na yung overnight camping. Kasi target natin is camping sa Benguet. Kaya day camp muna tayo. Kung ano lang yung mga gamit sa bahay, kung ano lang yung gamit na meron tayo, yun lang muna. Hindi pa ako bumili ng kung ano-ano. Tent ng kapatid ko to. May dala din kami butane. So kung ano lang muna yung nasa bahay, yun lang muna yung gamit ko. Kumbaga sa mga motor, sasakyan, stock pa. Tsaka naisip ko din, nasa 125 subscribers na rin tayo guys. Salamat sa mga nakasubscribe. Salamat po. Sa 125 na yun, hindi naman na lahat kamag-anak ko. Gusto ko lang gawan ng introduction yung motor nating dala. Itong Cafe 400 natin. Kasi mainly mga nakasubscribe. Kung hindi kamag-anak, naka-Cafe 400 or nagpaplanong bumili ng Cafe 400. And i-introduce lang natin yung motor natin. Kung ano ba siya, kung ano bang build siya, upgrades, modifications, habang nagka-camping tayo. Tsaka syempre, dahil naka-scrambler tayo, mas okay siyang i-review sa off-road setup or nasa labas. Pangalan nga pala nito ay Nino. Mukha siyang kanino. Sobrang itim niya. Wow! May off-road. Isa sa mga advantage guys ng scrambler. Itong gantong daanan, baliwala. Sa mga nagbabalak mag-scrambler, yan, pwede rin hindi naman gayahin or inspiration, maging reference na lang kumbaga. Kung gusto nyong mag-scrambler build Isla Rebelde. Yun, Camp Mori. Pakita ko lang ulit yung setup ko guys. Ito yung upuan. Itong saddlebag na to. Yan. Dito nakalagay yan dati. Tinanggal ko muna kasi nilagay ko yung tent dyan. Bala ko pang ipalipat yung driving light dito para makapaglagay tayo ng mga bags dito sa crash guard. Katulad ng ganito. Kasi lalagay ko na lang dito yung driving light. Shoutout sa kapatid ko. Puro kanya itong gamit. Tapos yun, ratchet. Mortal bag yan dito yung butane. Dito yung ibang gamit, mga tubig. Ay, ang ganda. Yung tsura niya sa likod guys. Tinali lang natin siya. Ito yung mga tali na kasama dun sa tent. Kung tutusin, pwede naman siya dito. Kaso wala lang, aesthetic eh. Yeah. Uy, lawak oh. Hanap tayo guys ng pwestuhan. Maganda pong pwesto. Hindi pala tunog na bawang. Bakit ito patong to?
Yun, so yun guys. I-review natin tong motor natin. Kung ano yung mga upgrades. Tsaka yung mga pinalitan natin sa kanya. Ito nga pala ang ating motor. Ito yung Cafe 400. Bale, 2016 model. First gen siya. Nakuha ko ito bandang December 2025 na nasa 13,000 odo. Bale, unang nagka-Cafe 400 pala yung kapatid ko. Yung builder niya yon, builder na si Doc. Ito nga, pinakita na itong build na to. Binild na siya ng medyo gantong-ganto na nung nakuha natin siya noong December. May mga konting dinagdag lang tayo. Start na tayo sa mga upgrades natin. Major na napalitan sa kanya is yung front suspension niya. Ito kung makikita nyo guys. Kita ba? Inverted fork na siya. Dual disc brake na rin ang harapan natin. Naka SPD na 18. 120 18 yung gulong niya, Shinko. Shinko E805 na trail tires. Signal lights, headlight na pang CB400. Tapos, projector na LED. Tufo yung brand niya. Nakuha natin to, hindi pa ito yung headlight niya. Naka-daymaker siya. So, ang dami kasi naka-daymaker. Ba't tumatawa ka? Mas gusto ko yung mas luma tignan. Ngayon, mas classic siya kung stock lang. Para siyang stock pero mas malaki siya ng konti. Tapos LED na headlight projector siya. High fender. Tapos may low fender din tayo dito sa likod. Kasi para bawas talsik ng bato sa makina. Crash guard. Nakalagay lang na ito. Ito yung pinakahuling nilagay. Driving light na Senlo X7. Hindi siya nakalagay. Nagpalit tayo, binalik lang natin siya sa stock na lever. Wirings. Yung wire harness nito is galing ng Rusi Classic 250. Ito yung left and right switch niya. Kasi nakasirain ako one time ng fuse. And nag-short lahat ng fuse niya nung naglagay ng mini driving light. So, kailangan palitan ng harness para mas malinis din. Kasi kumpara sa stock ng Cafe 400, malinis yung wire harness ng Rusi 250. Classic 250 na carb hindi FI, magkaiba sila ng wire harness. Ayan, sa harapan, yun lang naman yung mga nabago sa harapan. Again, headlight, front fender, gulong, dual disc brake, inverted fork, bullet signal light, low fender, crash guard, and mini driving light. Tapos, punta naman tayo sa side. Nung nakalagay dito na carb, nung nakuha ko siya is pang XR400. And sa makina, walang napalitan sa makina pero na-engine refresh na siya. So, nilinisan na yung engine niya. Lahat-lahat. Back to stock carb ng Cafe 400. And busina, naka-Bosch. Pipe niya, stock pa din. Shock niya is pang keyway na CR152. Matibay-tibay, makunat-kunat naman siya. Chain, DI dito na 520, 502 ba yun? DID na original. And extended swing arm na makapal. Version 3 niya ata ng swing arm na makapal. Tibay talaga. Nakailang off-road na ako. And kita niyo naman, sa Camp Mori tayo ngayon. Maulan, malubak. Palagi rin ako may angkas. Tapos, yun, emblems lang ng galing Shopee. 400 SCR. Ito, saddlebag. Bracket ng top box. Gawang ko east side din. Tibay siya. Kasi nagbagyo na kami. Madami kami dala nun. May mga wine pa kami nadala nun. Pero, hindi naman bumigay. Gulong sa likod is naka 17 na SPD. Sukat niya is 14080 17. Shinko E805 na trail din. Sa kanang side naman tayo. Ganun pa rin. Saddlebag ng V-Soul. Tapos, yun, Senlo na driving light. Yan, sabi ko nga, dual disc brake siya guys. Sa brake pads niya sa harapan, minodify na rin to ni Doc Ricky. Kaya maganda yung kain niya, lapat na lapat siya sa disc. Hindi siya ngiwi-ngiwi, flat siya. Clutch cable niya pala guys, ginawa siyang, or galing siyang sporty, Mio Sporty na brake cable. Minodify siya ni Doc kasi kailangan ko ng mas mahaba. Kasi medyo tumaas na yung posture niya. Yun, ARM na balancer, handlebar balancer, side mirror na bilog.
So for reference guys, ang height ko is 5'9". Pero medyo dominant sa akin yung torso ko, yung upper height ko kaysa sa inseam. Hindi ko lang alam yung inseam ko kung gaano kahaba. Flat-footed naman ako. Pag nakasagad sa harap, medyo upright. Pero pag umatras ako, mas komportable kasi ako sa ganitong position guys eh. Pag umatras ako, medyo kumukuba ako. Parang gusto niya akong payukuin. Kaya ko naman gumanto pero ayun na stiff, hindi komportable. Ang relax position ko ganito talaga. Siguro mga 5'3", kaya to. Easy tong 5'3". Abot na abot na so, hindi siya masyadong mataas. Ang seat height na ito is around 31 to 32 inch. Tapos upuan pala guys, pinagawa ko to kay Kuya Larry sa 1870 Leather Crafts sa may Antipolo. Lambot na ito guys. Itong pinakamalambot na upuan na naupuan ko sa motor. Ayan, malambot siya guys, makapal. Pinakapal lang ko yung foam, pinasadya ko talaga. Ganyan kakapal yung foam niya. O sa rider seat. Hindi ko pinaninipisan. Yung iba kasi ginagawa, manipis dito, tapos biglang may kurbang ganun. Ayoko. Kasi mabibrate tong makinang ay sa tangke na part niya. So, nakakanginig. Pang RC250 na switch. May passing. Busingin na signal light. Hazard button na siya. Switch ng driving light natin. Tapos, high or on ng headlight. Tapos, yung motor na cellphone holder. Foam, handlebar foam. Kasi mabibrate. Ito medyo nakaganyan lang. Pero tinatanggol ko to. Ito nag-ride lang ng malayuan para in case matumba. May nakasalo dyan. Ito yung phone niya guys. Makapal siya. Tapos yun, taillight pala. Simpleng taillight lang. Tsaka bullet signal light na maliit. Ito yung swing arm niya guys. So, makapal yan. Tiba yan. Fork covers. Para di masira yung mga oil seal natin. On natin yung hazard. Yun guys. So yun guys. Yun lang naman lahat na upgrades ko sa kanya. So, madami pang kulang. Plano kong magpalit ng street tire or road tire. Kasi malakas. Hindi, medyo malakas siya sa gas. So, lahat ng factors, tinitingnan na natin para gawin natin siyang matipid. Dahil nahihilig ako sa camping, gusto kong magpalagay ng side panniers o kaya bracket o kaya sa harapan parang panghima. Himalayan na crash guard para pwede maglagay ng gamit doon, magsabit-sabit. So, yun lang muna guys sa mga gustong maging reference tong build na to. Follow lang kayo sa YouTube natin. Subscribe. Happy 125 subs. Yeah, thank you guys. Wala namang kwenta yung mga... Wala namang kwenta yung mga pinag-upload natin. Kung gusto nyong maging reference ng build na to, pwede kayong magpagawa sa mga pinagkakatiwalaan yung builder. Yan, message nyo si Konoha Eastside Motorcycle Shop kay Doc Ricky Castillo. Master na siya ng Cafe 400. Kita-kits tayo sa next camping or next review. Gawa natin ito ng full review next time.